Kung saan man kayo naroroon, hello, hello sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Bigyan lang natin ng konting reaction itong video ni Libayan. Tanggalin natin yung music niya, baka makopyright tayo. Yung ulo ni Libayan parang yung bubble head na kapag ginalaw mo siya, gagalaw-galaw na ganyan. Nakakatawa. Imagine, abogado to ha. Nagtayo ng channel niya para sa free legal advice. Pero wala ka namang maririnig na batas na tinuturo niya. At minsan lang niya magturo ng batas pero sumasablay pa. At naglagay pa ng membership yan. Ang pondo daw ay mapupunta sa editor para mapaganda at mapalawig ang pagbibigay ng free legal advice at pagpapalawak sa kaalaman patungkol sa batas. So dyan napunta yung membership ninyo. Walang free legal advice, kundi free bubblehead na mapapanood nyo every time na mag-ELS siya. Feeling rakista na, nakagawa lang ng music pero gamit naman ng AI, pero feeling niya ang galing-galing na niya. Imagine halos 1 minuto ang nasayang na oras ninyo, gagalaw-galaw ang ulo na wala namang tinuturong batas. Alright, ready na kayo mga kabatas natin? Let's go back to the classics mga kabatas natin. Tingnan nyo, imbis na sabihin niya, alright, ready na ba kayo mga kabatas sa question and answer natin patungkol sa batas? Pero pakinggan ninyo kung ano yung lalabas sa bibig niya. The classic Rafi Tulfo na wala sa hulog. Okay, let's go! Confident na si Libayan, pero dati akala mo hindi makabasag pinggan nung nagsisimula pa lang yan. Pero ngayon kapag nakaharap sa camera niya, parang pagkagaling-galing pero pagdebate parang basang sisiw at ang mga kasong hinawakan halos dismiss lahat. OMG, nagplay na naman siya ng music niya, ilang segundo na naman ang aabutin nito bago na naman magsalita siya. Abay may musika attorney na siya, hindi ba? Pero ipe-play niya pa rin dyan sa channel niya para pandagdag views at oras. Ganyan niya sinasayang yung oras ninyo, pero wala namang kayong natututunan patungkol sa batas, aminin. O diba, ang haba na nang nasabi ko, pero yung ulo niya gagalaw-galaw pa rin lang dyan. Para talaga siyang bobblehead. Yung kanina 48 seconds, ito 34 seconds. Iyan ang oras na gumagalaw-galaw lang yung ulo ni Libayan. Mga kabatas natin, doon pala sa doon pala sa nagtatakat kung saan napunta yung mga recording ng videos nung tumutugtog kami ng walang practice tsaka sintonado. Mabuti naman at inamin mong sintonado. Imagine, sintonado ka na nga pagdating sa batas, sintonado ka pa rin pagdating sa musika. So anong magandang nakukuha ng mga kabatas sa channel ninyo? Doon sa Kayo Studio Plus. Okay? Nandito. Ito. Diyan. Yan. O, dyan nyo kami pagtawanan. O tingnan mo, gusto mo pa atang pasukin ang pagiging komedyante. Ano ba talaga ang gusto mo, Libayan? Magturo ng batas? Maging rakista? O maging komedyante? Kasi parang ang gusto mo lang naman talaga sa buhay ay kumita. Dahil wala ka naman pakialam kung ang batas na tinuturo mo ay mali-mali, kung ang mga musika mo ay AI generated at nagpapatawa ka, pero hindi naman nakakatawa. Marami naman na-upload. Okay? Hala, umuga-uga na naman ang ulo niya. Ilang segundo na naman kaya ito. Diyan ba umabot ang pondo ng membership fee ninyo? Ang magkaroon kayo ng bobblehead bago magsimula at in between ng LS niya? Si Fiscal EJ walang membership fee. Walang tinatanggap na donasyon, pero nakakapagturo ng patungkol sa batas sa loob lang ng 1 minute and 30 seconds to 2 minutes to 30 seconds. Itong si Libayan, lumipas na ang 2 minutes and 30 seconds, umuga-uga lang ang ulo. At nagsalita lang in between na wala namang kakwenta-kwenta ang mga sinabi. Ito mga kabatas natin kasi, itong si Rafi Tulfo, pabida, of course, hearing. Ngayon, dito sa title pa lang dito mga kabatas natin, Title ng News 5 Everywhere na Motorcycle Rider Group inamin ang modus para kumita ng karagdagang kita lalo kapag rush hour. Buti nga yan, umamin. Samantalang ikaw hanggang ngayon hindi mo pa rin sinasagot yung tanong namin patungkol sa membership fee.
Kasi sa opinion ko, modus yung ginawa mo sa pagkolekta ng membership fee. Kasi nangako ka na mapupunta ang pondo sa editor pero ayaw mo naman pala. Modus mo ba yan para kumita ng extra? Milyon na siguro ang nakolektang pondo dyan sa dalawa mong channel. Tapos yung nagpa-member na si Melo, imagine hindi man lang makakomment at sinisipa ninyo. Member yan, nagbayad para lang makakomment. So pwede ba naming tawagin na modus yung pagkalap mo ng pondo through membership fee? Di ba? Hindi tama 'yun, di ba? Illegal 'yun. Bukod pa ito doon sa doon sa 20% discount. Napag-uusapan natin ngayon. Tignan niyo yung reaction ni Raffy Tulfo at reaction ng mga tao, mga kabatas natin, no. Ewan ko talaga kung anong meron sa mga taong ito, mga kabatas natin. Ewan ko rin sa'yo, Libayan. Ang hilig mong mambatikos, pero mukhang ang dami ring skeleton na nakatago dyan sa closet mo na unti-unti nang lumalabas. Now, let's go. Total, di nyo naman kami mahuhuli. Puro lang kayo pilot study. Dalubhasa na nga ako eh. Sa tagal ng pilot study, graduate na ako. 4 na taon. Magmamasteral na. Ang tanong, Libayan, senador na ba si Raffy Tulfo at that time? Narinig mo ba yung sinabi ng resource person? Hindi ba 2022 lang naging senador si Raffy Tulfo? So ibig sabihin, wala pang 3 taon. Tapos sasad magtataka ngayon. Di ba? Tingnan mo, ganyan mga kabatas natin, ka-brazen. Katapang yung mga tao na gumagawa ng hindi tama. Hindi ba't ganyan ka rin katapang yung ikaw na yung mali, tapos ikaw pa yung mga akusa na walang evidence? At isa pa, Libayan, tama ba yung nanghingi ka ng pondo para sa editor? Pero ayaw mo pala ng editor? Ano kaya ang tawag doon? Panloloko? At tama ba yung ninotaryo ng law firm ninyo ang tao na wala dito sa bansa? Kakatulfo nyo yan. Kawawa ka naman, Libayan. Palagi na lang si Tulfo ang nasa isip mo at isinisisi mo lahat sa kanya. Imagine 2022 lang naging senador si Raffy Tulfo. Pero yung mga mali ng past administration, sinisisi mo pa rin kay Raffy Tulfo. Oh my goodness. Tapos tatawa lang yung mga tao doon sa mga sa gawain niya na hindi tama na pinagyayabang niya. Nagtataka ngayon. Ikaw nga, ang dami mo ng hindi ginagawang tama at ang dami mo ng maling batas na itinuturo. Pero bilib na bilib pa rin sa yung mga followers mo. Ang galing mo mambatikos, pero ginagawa mo rin ang halos ginagawa nilang hindi tama. Ngayon, bakit walang booking? Ba't naghahabal? Ang tatalino natin sa gobyerno eh. Mas matatalino yung nasa kalsada. Kami yung nagsiservisyo eh. Ayaw nyo makinig sa amin. Mas matalino yung mga nasa kalsada? Matalino ba yung gumagawa ng masama? Pero Libayan, tanong ulit, hindi ba masama yung manghingi ka ng pondo pero hindi naman napupunta yung pondo sa dapat puntahan? Tulad ng ipinangako mo sa membership fee mo na mapupunta ang pondo sa editor, webmasters at pagpapalawak ng kaalaman patungkol sa batas. Isinama mo pa ang editor pero ayaw mo pala ng editor na booking ka galing din sa bibig mo. Hindi ba pwede rin nating tawaging modus yan? Yung kakalap ka ng pondo pero hindi mapupunta yung pondo sa ipinangako mo tapos panay holiday mo at panay kain mo sa mga posh restaurant. So may pagkakaiba ka ba dyan sa mga ginagawang hindi tama ng mga Grab driver? Mas matindi nga yung sa iyo kasi wala kang puhunan kundi yung bibig mo lang at yung title mong attorney. tignan natin yung reaction ni Raffy Tulfo dito. O di gagawa kami ng para kumita kami ng mas malaki rin. So kung hindi natin po ililig... Ganyan din naman yung magnanakaw. So pwede ka ba rin naming tawaging magnanakaw? Kasi wala kang editor from 2020 to 2023. At may evidence ako niyan, galing sa bibig mo. At ikaw na rin ang nagsabi, kahit piso, kung hindi sa iyo, huwag mong kukunin. So yung pondo na para sa editor, dapat kahit na hindi mo gusto ng editor, kumuha ka dahil iyon ang ipinangako mo. Mas matalino din naman sa gobyerno yun. Gumagawa naman sila ng paraan para kumita rin, di ba? Ilang taon na. So wala kang pinagkaiba. Gumagawa ka rin ng paraan para magkaroon ka ng extra income sa pamamagitan ng pagkalap ng pondo sa napakagandang pangako. Pero alam mo naman sa sarili mo na hindi ka mag-hire ng editor dahil ayaw mo ng editor. O libayan at mga kabatas,
Pakinggan niyo ulit ang sinabi ni Libayan. Baka nakalimutan na niya yung ipinangako niya. Si Attorney Libayan. Nais ko lang pong sabihin na ang membership sa ating Batas Natin YouTube channel ay available na po. Ang proceeds ho ay gagamitin po para lalong pagbutihin ang pagbibigay natin serbisyo sa ating mga community members pamamagitan ng pag-hire ho ng mga editors at webmasters. At ito naman ang sinabi niya noong May 5, 2023. Payuan ako ni Doc Adam noon nung nag-uumpisa ako sa YouTube. Nung unang nagkakilala kami, lagi kami nag-uusap, nagtatawagan. Ang sabi niya sa akin, alam mo, Attorney Libayan, sabi niya sa akin, English ha, pero syempre nagtatagalog din naman siya. Ang sinabi niya sa akin, ang dapat mong gawin, magkaroon ka ng edited videos. Yung edited videos mo, yun yung magkakaroon ng mga 1 million views. Sabi niya ganyan sa akin. Kasi nga, mabobore yung mga tao dyan sa ginagawa mo. Syempre, yun ang ginagawa niya eh. And it works for him. Alam niyo, sinabi ko sa kanya, oo, magandang suggestion yan. Pero, I don't have the time. Sabi niya, kuha ka ng editor mo. Pero pag kumuha ako ng editor ko, kakausapin ko pa rin yung editor ko kung paano ko gusto lumabas yung video. Tapos pag hindi ko nagustuhan, mag-e-edit kami, magkakaroon ng back and forth. So ayaw niya talaga ng editor from the beginning. It will still consume time. I have to stick with this kind of platform kasi nga ito yung alam ko at ito yung swak sa akin. Diba? He respected it naman. Sabi niya, go ahead. Kung yan talaga gusto mo. Diba? O di ba wala ka rin pinagkaiba? Gumawa ka rin ng paraan para kumita. Yun nga lang, kinakailangan mo bang magsinungaling sa tao at magdrama para lang makakalap ng pondo? Hindi ba't modus ang tawag doon? Akala ko ba hindi ka nagsisinungaling kahit sa simpleng bagay? Akala ko ba sinasabi mo brutally honest ka? So sino yung nagsisinungaling sa inyong dalawa? Yung Libayan noong 2020 o Libayan noong 2023? Si Ariel nga eh. Tumanda na rin eh. So, sino sinisisi mo dito? Gobyerno na po. So, angkas. Wala kayong Yan. Tingnan niyo si Raffy Tulfo dito, mga kabatas natin. monitoring system na pag yung inyong pong radyo nagpatay ng app, agad-agad questionin mo, bigyan nyo ng patawag para magpaliwanag. Kasi nangyari talaga yan palagi, yung nagpapatay ng app, especially kapag rush hour or kapag umuulan. And, yan, buti na point out ni Sir Patrick. And para makulorum sila, and then magcha-charge sila mas malaki. Now, itong pasahero, gusto lang makauwi, sige, kahit na triple pa yan. Wala kayong sistema na para ma-address itong issue na ito, sir. Tignan mo yun, no? Di ba? Alam na natin yung problema. Di ba? Alam na natin yung problema. Sabi mo nga, alam na yung problema kahit naman yung mga Grab driver, alam na nila yung problema. Kaso nga lang wala silang specific na batas at isa pa, walang pangil yung batas kung meron man. Kaya ang nangyayari, kanya-kanya silang paraan. Panay batikos mo kay Tulfo. Ang tanong, kailan niya ba hinawakan ang committee na yan? Pero, tignan mo yung sinisisi nitong si Raffy Tulfo, yung hindi gumagawa ng tama. Ay, sorry. Hindi niya sinisisi yung hindi gumagawa ng tama. Ang gumagawa ng hindi tama ay yung driver. Pero dahil matapang yung driver, yung rider, dahil matapang siya, bakit wala kayong ginagawa? Anong walang ginagawa, Libayan? Kaya nga naghihiring. Kaya nga inaalam nila kung ano yung mga problema at para ma-implement nila ang nararapat na batas. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Actually po, meron po kaming fraud detection system. Kine-check po namin kung yung frequency na pagsisirado ng offline tapos pag-online. Meron pong algorithm yun na nagde-detect na kung ginagawa niya ng madalas, ibig sabihin, either nag-check siya ng price para malaman yung presyo, yung basehan ng presyo, tapos in-off niya yung app para maghabal-habal. So, Sabi ni Joshua Capones, confident sa illegal tapos proud, di mo na nga dapat ginawa, pinagmalaki mo pa. Di po ba parang pag-amin na yan sa krimen? Di syempre mayapang lang dyan si Tulfo eh. Check po natin yun. Meron na po tayong mga naban based on that. Pero sir, mataas ang insidente ng pagpapatay ng app during rush hour. Sino ang may kasalanan, Raffy Tulfo? Wala ka talaga sa hulog eh, no?
sa'yo. Pansin niyo ba yung buntong hininga ni Libayan? Grabe na talaga ang galit nito kay SRT. Kaya hindi na siya nag-iisip, banat na lang ng banat. Tapos sasabihin ni Libayan, wala sa hulog. Sino ba ang wala sa hulog? Siya nakaupo lang dyan. Nagko-comment lang siya sa ginagawang hearing. Kaya nga nagtatanong at inaalam niya kung ano yung mga loopholes at kung ano pa yung mga dapat gawin at kung may batas na dapat ba itong ipatupad ng mahigpit o kung mayroon bang dapat na gawin pang batas at i-improve. Abay, ang batikusin mo yung humawak ng komite na yan noon. Hindi mo na-observe yan during mga umuulan-ulan? Sir, actually po kami po sa experience po namin, no, for peak hour at for Kung sino ang mataas yung boses, siya yung tama sa kanya, hindi yung kalmado at may explanation na maganda. Ganyan. Iyang comment siguradong kakampihan niya ni Libayan. Pero take note, marami ng kinalaban na nasa posisyon si SRT. Wala pa siya sa Senado noon, nasa RTIA pa lang siya pero kinakalaban na niya yung mga nasa posisyon. Tapos galit na galit kayo, sinasabi nyo lagi nagpapag-grandstand at walang respeto. Tapos ngayon kapag mahinahon, galit pa rin kayo. Hindi naman siya doon sa ano, di ba? Ganyan din yung atake niya doon sa jeepney modernization. Di ba? Porke matapang, malakas yung boses ng mga operators, mayayabang sila na sila ay bumabiyahe. Sorry. Mayayabang sila na bumabiyahe sila kahit walang prangkisa. Okay lang kay Idol. Kaya ka nakakasukuhan dahil yung pananilita mo masyadong mapanira. Sasabihin mo nagbabiyahe sila nang walang prangkisa, okay lang kay Idol. Sa tingin mo okay yun kay SRT, but that's not the case. Hindi madali ang gumawa ng batas, kinakailangan mong pakinggan ang different situations. At sigurado ako hindi sang-ayon si SRT sa mga bumabiyahe na walang prangkisa. Pero marahil nakita niya ang loopholes sa jeepney modernization kaya nauunawaan niya ang sitwasyon ng mga jeepney drivers na walang prangkisa. But it doesn't mean na okay sa kanya ang walang prangkisa. Di ba? Di ba? Ganun din siya nun, di ba? Sabi nung bumabiyahe na walang prangkisa doon sa jeepney modernization. Sabi niya, di ba? Di bumabiyahe na lang kami ng walang prangkisa. O si Idol, ganun ba? Kasalanan ng iba. Kasalanan ng jeepney modernization yan. Gumawa ka na naman ng sarili mong kwento at sinisisi mo na naman lahat kay SRT. Ang tanong ko naman sa iyo, bakit nasuspinde ang jeepney modernization? Ako, sa opinion ko, ang jeepney modernization ay maganda. Pero kung titingnan natin, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nahihirapan na i-adapt ang jeepney modernization dahil sa halaga ng gagastusin nila. Kaya ang mga mambabatas natin nahihirapan kung ano nga ba ang kailangan nilang gawin patungkol dito. Tapos ikaw makabatikos lang palibhasa, nakasasakyan ka, may sarili kang kotse at hindi mo nararanasan ang nararanasan ng mga jeepney driver. At huwag kang magpakalat ng fake news na okay kay SRT ang walang prangkisa. Even ang mga jeepney drivers, hindi okay sa kanila ang bumiyahe ng walang prangkisa, pero kinakailangan nilang kumita para mabuhay. Hindi kasalanan ng taong gumagawa ng illegal. Attorney, tanong ulit, hindi ba't illegal sa inyong mga abogado ang magnotaryo na wala dito sa bansa yung kliyente ninyo? Kumusta naman ang law firm mo, Libayan? Hindi ba kayo gumagawa ng illegal? Kay inam-inam mong bumatikos dyan sa channel mo pero ang dami-dami mo ring maling ginagawa. Galit na galit ka kay SRT sa pagpapag-grandstand niya dyan sa Senado, samantalang ikaw nagpapag-grandstand din dyan sa channel mo at sa mga listeners mo. At least si SRT may nagagawang tulong sa bansa, samantalang ikaw magtuturo ka na nga lang mali-mali pa, nagbibigay ka ng kalituhan sa mga listeners mo. Anyway, hanggang dito na lang muna. This is Ecclesiastico. Ingat and enjoy your day. Bye!